Ang ating magiging mga pagninilay ay patungkol sa kung paano ang batas ng tao ay kapag nakasalalay sa batas ng Diyos, ito po'y laging mabuti, tama at makatarungan. At ito'y pinagninilayan natin sa harap ng pagdiriwang ng ating lalawigan. Ang lalawigan ng Marinduque ay nagdiriwang ng 100 taon. Kaya nga nakakatuwang kasama natin dito ang mga punong bayan natin, sapagkat sila yung tanda ng kahulugan ng tunay, mabuti at makatarungan. Lalo ang ating lalawigan ay simulan sa Paul ay lalawigan laging kumikilala sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, tayo nagpapasalamat sa Diyos. Hindi lamang tayo nagpapasalamat, hindi nag-aalay. At hindi man tayo minsan karapat-dapat dahil sa ating mga kakulangan at kasalanan, tayo muna i-aamin at hihingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Pinangangatawanan niyo po pala sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob po kami naway makapabuhay bilang mga mapalad na magiging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang liturhiya ng salita ng Diyos, magsipupan lahat. Ang ating unang pagbasa ay mula sa Aklat ni Sira, Kabanata 15, Talata 15 hanggang 20. Sinasabi ni Sira na ang Diyos na nakababatid sa lahat ay may nakahandang gantimpalang buhay para sa mabubuti at kamatayan sa mga makasalanan. Pagbasa mula sa Aklat ni Sira. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makapipili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili, ang siya mong tutunguhan. Dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao. At kinakalingan niya ang mga may takot sa Kanya. Kailan may wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos.
ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 2, talata 6 hanggang 10. Ang karunungan ng Diyos ay nabubunyag sa kahalagahan ng katubusan sa krus ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na kulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit hindi karunungan sa sanlibutan ito o na mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang manipol. Ang tinutukoy ko ay pangalan ng Diyos na nalihim sa tao. Ipinalaga niya ito para sa ating kadarakila bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahon ito, wala na kaunawa sa pangalan ng Diyos. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, hindi naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinagdadalangin sa panukalan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Mabuting balita ay ayon kay San Mateo, Kabanata 5, talata 17 hanggang 37. Ang lahat po inangyahang magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang mamatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.
Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mabuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babae iyon. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkos ay tugdig mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Sabihin mo na lamang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsubukan lahat at tayo nating pakinggan ang homilya. Sa mga kapatid ng pari na ikisa sa pagdiriwang na ito, sa pangunguna ng ating lingkod pari ng parokya nito, si Father Georgie Manggi, sa mga kasama niyang pari dito, si Father Pidong, ating Chancellor, sa ating pong ama ng lalawigan, yung Honorable Presbyter Velasco, punong lalawigan, narito rin po ang ating nanay naman ng ating bayan, si Honorable Mayor R.D. Carion, kasama ang ating mga kapatid na mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, kaya na rin ang Sangguniang Bayan, ang ating pong Provincial Director, aking kababayan, si Colonel Leticia. Kaya na rin po ang mga taga-National Museum, sabi na rito, kasama ka na ito. Salamat po sa inyong pagbiyahe muli pupunta dito sa amin sa Marinduque. Sa inyong pong lahat, mahal ng ating Panginoong Diyos. Isa pong mapagpala at magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din sa Ofisya. Marahil hindi may nagtataka kung bakit ang daming personalities ngayong umaga sa misa natin. Simple-simple lang po. Magsisimula tayo ng ating pagdiriwang ng 100 years natin bilang lalawigan. Kaya, siyempre, kaisa tayong lahat dapat dahil tayo yung mga taga-Marinduque. At dahil dito, kasama sa umpisahing gawain natin mamaya po pagkatapos ng misa, meron tayong unveiling sa likod ng marker from the National Museum recognizing itong ating simbahan ng ating lalawigan bilang important cultural property. Galing ano? Ito po 2 years ago, kinilala na, hindi lang nabalita, pero okay na. Ngayon, mas malaking pagdiriwang dahil kasama ng isang taong pagdiriwang ng lalawigan. So, sa mga taga-Marinduque, ating pong enjoy nung huling kong ito. Marami tayong activities. Let us join the festivities and thank God for all the blessings natin bilang lalawigan. Okay, punta na tayo sa pagninilay. Noong ako po'y nag-aaral sa Spain, ako nga ko'y alam ng marami dito malimot ang isip, ay ako po'y nasa isang silid na tuwing umaga, after 12 o'clock, pagbalik ko doon, abay, ang linis, ang kintab lagi. At tuwing ako'y magpapalaban ng damit, pag nabalik sa akin, ang ganda ng damit, ang ganda ng pagkakaplansya. Sa totoo lang, sobrang ingat ng mga nag-aalaga sa amin. Ay, minsan no ako'y nauso yung, panahon ko pa naman ako'y nauso na yung pantalong may punit-punit. Ako hindi pa pari noon, di ako'y bumibili din ng mga pantalong punit-punit at pinupunit ko pa.
Kaya masaya nga, sa sobrang pag-aalaga sa amin, pinalabang mo. Alam mo ninyo, kaya ko'y hanga doon sa mga nag-aalaga sa amin. Nung ibalik sa akin ang pantalon, lahat ng punit sinulsin. Ano yan? Talagang mga ama. Pero sa gitna ng ganito, tinanong ko na ata, sabi ko, sino itong naglilinis at nag-aayos namin, nag-aalaga sa amin? Ang sabi ng mga pari na nag-aalaga sa amin, yun daw yung tawag nila yung administration. Administration. Yun ang tawag nila, simple. At ito'y grupo ng mga babae na ang kanilang gampanin sa loob ng Opus Dei is to take care, mga laga. Pero hindi ginagawa nila dala ng pananampalataya, hindi dahil sa sundo. Pinagdadasalan nila bago maglinis. Ay di siyempre, kung may malikot ang isip, inisip ko, ari nga kaya ito na, ang linis lahat. Ay kami may aparador na napakataas. Kaunting-kaunting lamang ang pagitan sa kisame at sa aparador. So inisip ko, magaling malinis sinusulsi kahit punit tingnan ko lang. Kung yung ibabaw ng aparador ko, walang alikabaw. Sa sobrang kalimutan ng isip ko, pinahirapan ko sa sarili ko. Ako'y kumuha ng silya, umakyat, siningit ko sa sarili ko sa aparador kahit hirap na hirap. At aking lang kong pinakiramdaman kung ano yung nasa ibabaw. Alam niyo, pati yung ibabaw, makita. Kalinis, walang alikabok. Sa sobrang pagkamangha ko, sila din na lang luluto pinunta ko sa kusina. Kinausap ko, David, huwag hawa sa inyo pati ho yung hindi na nakikita ng iba, nilinis nyo ba? Kaya tinanong ko sila, bakit po kayong gayon? Alam niyo sa saan na papasimple. Dahil kita naman ng Diyos ang lahat ng aming ginagawa. At alam niyo, that's the best reason for us to do anything, to follow anything, sapagkat alam ng Diyos. At sa totoo lamang, ang ating nagiging pag-iglay patungkol sa katotohanan natin bilang mga tao at sa katotohanan ng kung ano yung nagbibigay kaayusan sa buhay ng tao. Tatlong batas. Ang una, ang tawag, divine law. Ikalawang batas, ang tawag, natural law. Ikatlong batas, ang tawag ay human law. Yan po'y magkakasunod-sunod para magkaroon ng kaayusan ang lahat. At pag binaliktad, magkakagulo. Pakikita ko po sa inyo. Bago pa naman magkaroon ng lipunan, sa tingin nyo, bakit may kaayusan? Kagabi po, may nag-text sa aking kabataan. Simple ang tanong sa akin, Bishop, bakit po walang pakpak ang mga elepante? Totoo po yan. Pakita ko sa inyo yung text. Akala niya, hindi ko alam masagot. Alam ko sagot. Bakit walang pakpak ang mga elepante? Simple lang. Isipin niyo mabuti kung ang mga elepante may pakpak at kayo'y nadapuan. Aba, ipatay kayo. Pag-isipan niyo mabuti, hindi nyo na mga may pakpak, may mga lamok, langaw, igong, kaunti. Kasi nga, there is a certain thing called order. Bakit nga baga ang mundo hindi nagbabanggaan? Ang mga planeta. Bakit nga baga tayo ay nakatindig sa lupang ito, ngunit pagtinignan nyo galing sa taas, tayo nasa ilalim. Pero hindi tayo nahuhulog. So, isipin natin, that's what we call natural order. Pero pag inisip nyo, ba't nagka-natural order? Kaya nga order, hindi pwedeng manggaling sa chaos, sa kaguluhan. So, ibig sabihin, may namumuna pang kaayusan kaysa natural order. Ano tawag dito? The divine order. Patas ng Diyos. So, anumang patas na ibigay ng Diyos at sundin ng kalikasan. Ang kalikasan nagiging maayos. Kaya pag binasa niyo yung Bible, Genesis chapter 1, ano sabi? At ang lahat ay mabuti at maayos. Pasok ng tao. Man was created by God. Tandaan niyo ito The special and uniqueness, reality, or character of man, tayo, alam niyo kung ano?
ang pinakamahalagang katangian nating lahat. We were all created in the image and likeness of God. Higit na nito lahat, kasalian, katatayuan sa buhay, edad, kahit pa ako'y nasa unahan, tandaan nito, pare-pareho tayo kamukha at kawangis sa Diyos. It is the basic reality of all our dignity. Kaya ako'y nalulungkot pag tayo nasa maaloob dahil pagtingin ko sa salping, ang pag-aari, parang nakulang na ng pagkakaplansya ang mukha ko. Busog na Huwag kayo malungkot. Bakit? Kahit pa kayo'y magkukulubot, kamukha ka ng Diyos. When you wake up in the morning, it is not the principle of our physical reality that defines us, but defines us as that we are created by God in His image and likeness. So isipin niyo ako, kung tayo nilikha ng Diyos, tayo bahagi ng kaayusan ng Diyos. At sa bahaging ito, nakikiisa tayo. Kaya pinagkatiwalaan niya ng Diyos sa tao. Pamahalaan ng mundo. At di lang pamahalaan ng mundo, pamahalaan ng isang isa. Kaya tayo may lipunan. At ang lipunan, para magkaroon ng kaayusan, anong kailangan? Batas din. Ang tawag na dyan, human law. At ang human law has the basic principle that it is mandated for common good. Alam ni justice yan. Ako yung wag mong sisimutan na governor. Ito'y professor ito ng mga law Pero basic yan. Walang batas na lumabas kung hindi ito'y ang prinsipyo ng lumikha ng batas ay para sa ikabubuti ng karamihan. Ang tawag ay common good. Diyan. Pero tingnan niyo mabuti ito. Kahit pa gano'n ang prinsipyo, ang kaayusan ay magiging kaayusan lamang kung si common good na gagawing human law must follow first natural order. Isipin niyo mabuti ito. Kung isipin ng magbabatas at sasabihin ng magbabatas, tayo, ipinag-uutos namin, lahat ay titira sa ibabaw ng dagat. Isipin niyo mabuti, kung ano mangyayari sa atin pag may bagyo. Ilan tayo patayin. Sapagkat we cannot just simply say, hindi pwede sabihin ng tao, kahit gusto niya, ay kung hindi susunod sa kalikasan, problema natin yan. Kaya pagmasdan niyo mabuti, any law that violates that, creates disorder. Kaya ako natutuwa na ang ating lalawigan, salamat po sa mga nakaupo ito sa harapan ko ngayon, na naglabas na uli sila ng panibagong pagsasabi ang ating lugar ay hindi lugar ng pagmimina. Bakit? Hindi ako kukontra sa mga nalilikha nito. Hindi ho, kundi yung prinsipyo ulit. We are a very small island. Napakalit ng isla natin, napakayaman. 83% of the island of Marinduque is mineable. Ay, isipin niyo mabuti ito, kung ilan sa batas natin, ay, sayang naman, minahin na ang Marinduque. Nung naiwan sa Marinduque, ay di 17%. Saan kayo titindig? Anong mangyayari sa ating isla? See? Because there is such a thing as natural order. Guluhin mo yon, gulo din ang buhay natin. Karanasan na yan, 1996. The first disaster of Buwak and Mukpok. Why? Natural law, bumangga saan? Sa gusto ng tao. Ito mas masaya. Everything follows a greater law. Ano yan? The law of God. The law of God. Bibigyan mo kayo ng halimbawa. Tawagin niya ng coincidence or whatever. Pero minsan, mapapaisip ka Batangas. Ako'y Batanggenyo Noong kasagsagan ng alert number 4 sa Batangas, may isang arsobispo, dating arsobispo ng Lipa. May mga pinatawag na iba't ibang tao, mga madre, pare, pasikreto nilang ginawa. Alam niyo kung ano? Pumunta sa lawa. Kahit pinagbabawal, matitigas ang ulo ng mga Batanggenyo Pumunta doon ang obispo. Siya ay retired na. At
At ano sabi doon sa mga taong kasama niya? May taga-gobyerno pang kasama, national. Kaya alam mo kung sino yung mga lumabag. Ano sabi ng Arsobispo sa kanila? Ilang taon na tayong hindi nag-fluvial procession sa lawa. Nalimutan na natin ialay muli sa Diyos ang lahat. Ngayong gabi ito, gabi pa naman, tayo ay magdarasal. Sasakay tayo sa mga bangka. At kahit nausok ang bulkan, tayo iikot. Naku, lahat ng kasama niya sa Bisya, ayaw. Bisya, baka makaputok. Bisya, di pa ako nagpapaalam sa asawa ko. Ano sabi ng Arsobispo? Kung hindi mo kayo sasama, kahit ako'y mag-isa, ay ako'y magdarasal. Ay napahiya na. Nagsakay ng bangka. At habang sila ay namamangka sa lawa, kitang-kita nilang nausok ang bulkan. At ang lahat ay kadiliman. Nagsimulang magdasal na Santo Rosario. Pagdating ng ikatlong misteryo, ito pinakasulat sa akin, may message akong natanggap. Galing pa sa opisyal ng gobyerno, nagsulat sa akin, hindi si Archbishop. Ang nakasulat doon. At nang pagdating po namin, Bishop, sa ikatlong misteryo, sa hindi ko alam na dahilan, ito man ay coincidence o ano, biglang nagliwanag ang lahat at nakita namin ang lahat ng bituin. At nang maikot namin ang buo, pagbaba namin kami mapayapa. Sunod na araw, alam mo ano, ibinaba sa alert level number 3 ang bulkan pa. At ngayon, alert level number 2 pa. Coincidence? O God intervene? Hindi ko masagot sa inyo eh. Pero, higit talaga ang Diyos sa lahat. Kaya nga, babalikan natin, yung utos ng Diyos, higit sa utos ng tao. At kahit pa saan pag-ikot-ikutin, kahit ang obispo mag-utos, kung ang aking iuutos sa inyo laban sa gusto ng Diyos, huwag kayo susunod sa akin. Kahit itong nakakasanayan natin ito, kaya kung tuwa sa ating mahal na Santo Papa, na ang obispo'y nasa unahan, ang obispo'y ganito, ang bihis, ang obispo'y nakaupo dito. Pero tinisipin niyo mabuti, kung may tao sa inyo gusto ko upo at hindi ako paupo dito, hindi ko kayo paalisin. Bakit? Silya lang yan eh. Ang higit na mas mahalaga, hindi yung upuan. Ang higit na mahalaga yung ugnayan ng tao. Sapagkat nang ibinuot ang 10 utos ng Diyos, dadalawa ang natira. Ano sabi? Mahalin mo Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng iyong sarili. Tapos. And every law must follow that. At kahit walang pulis na nakatingin, walang paring nakabantay, kung yan ang prinsipyo nating mga mananampalataya, mga kapatid, magiging maayos ang lahat. So muli, pinapaalala ko sa atin ito. The real order of things comes from these 3 laws. Una, ang kautusan ng Diyos. Ikalawa, ang batas ng kalikasan. Ikatlo, ang batas ng mga tao. Lahat ng batas ng tao, kapag sumusunod sa batas ng kalikasan at sa batas ng Diyos, dapat nating sundin. Ulitin ko po yun. Dapat nating sundin. Kapag may pare, bidin, pag may paring lumabag sa kahit anong batas na sangayon sa batas na yan, ikulong mo. Hindi ko kayo pipigilan. Alam na mga pare yan. Sapagkat yun ang tama, mabuti, at makataruhan. At tayong lahat yan. So sana, mga minamahal, tunay tayong sumusunod sa lahat, magbibigay kayo sa mundo ito. Dahil ito sa ayon sa batas ng Diyos, sa ayon sa batas ng kalikasan, at sa ayon sa batas ng tao, tama, mabuti, at makatama. At dito, tingin tayo pagpapalaya ng buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsisimula
Itayo po ang lahat sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako kay isang Panginoong Jesucristo, buktong na ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nananaw mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya anak ng Espiritu Santo, kay Mariang Virgen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpapasakit sa hulaton ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklog sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at ibibigay buhay, na nanggaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at kinararamalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama natin nasa langit upang marinig ng sangkatauhan ang kanyang makapangyarihang salita at magbuhay ito sa lahat ng buhay. Ang ating maging tugon sa bawat manalangin ay, Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Umakay nawa ng mga sumasampalataya ang mga pinuno ng ating simbahan tungo sa malalim na kaalaman at pag-ibig sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Gawing gabay nawa ng mga pinuno ng ating bayan ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Maging lugar nawa ng banal na presensya at bawat tahanan upang matutong kumalinga ang bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Mabahagi nawa natin ang habag ng Diyos sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Makatanggap nawa ng habag ng Diyos ang mga kapatid nating pumanaw na. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Para sa kapayapaan ng buong daigdig, upang ang mga pinuno ng mga bansa at mga relihiyon ay maging bukas sa pakikipagdialogo para sa paghahanap ng solusyon sa mga suliranin ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Para sa kaligtasan ng daigdig, laban sa mga lumalaganap na mga nakakahawang sakit tulad ng coronavirus disease at HIV/AIDS. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Para sa mga biktima ng iba't ibang uri ng kalamidad, upang sila'y makabangon at mabigyang lakas sa pamamagitan ng diwa, ng pagdadamayan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming Ama, pakinggan mo kami. Para sa pagpapahalaga sa pamilya at buhay,
upang sama-sama nating ipagtanggol ang halaga ng pamilya at buhay at tutulan ang pagsasabatas ng diborsyo, death penalty, same-sex marriage, abortion, at iba pang kultura ng kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos namin Ama, pakinggan kami. O Diyos, buksan niyo po ang mga mata ng lahat ng taong nawalay sa landas ng buhay. Sa inyo pong biyaya, akayin niyo po kami pabalik sa inyo na nagmamahal sa aming lahat. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang liturhiya ng banal na Eucharistia. Pagsiupo po ang lahat, sama-sama tayo umawit habang inihanda ang mga alay.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan ng karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob sa pamamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na kayo'y aming pasalamatan. Sa inyong kagandahan kami inyong pong ibinuko, upang inyong maitampok sa kadakilan niyong lubos. Kahit na kayo aming tinaligdan, dahil sa aming pagkasalawan, gumawa pa rin kayo ng magandang paraan na may magmula sa amin para kayo ay aming mabalikan. Kaya't ang inyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa inyo nang walang upay sa kalangitan, kami na hanggang nagbunyi sa inyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kamanalan. Kaya sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinitiis ang pusang loob na maging handog, ginawa
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Ang aking dugo rin bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuti natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kahit yung puso tunay, O Jesus, kahit ligtas mo aking ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong pinarapat na tumayo sa harap ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maguglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kapalitan. Alalahan muli ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ng Diyos, kaysa ni San Jose ang esposo ng mahal na Birhen, ng lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
nagumili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lahat ngayon ng buong lakas. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masamang pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesus Cristo. Panginoong Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to all my brothers and sisters.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalang tayo kay ulit kanyang inaanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kauupo po tayo at tumawid sa pakikinabang.
Video yun, team namin. Video po. Team namin. Alin na, tanong mo yun? Okay, sir. Oo. Full video sa kanya. Video. Kaya lang tutok siya dyan. Kasi hindi ko matutukan yung sa video kasi pinapamove sa akin yung camera na iwanan ko. Isa yung natutukan. Gaya ngayon yung camera naka-on pero kung saan nakatutok na naman. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pagkapakinawa. Sige, ano ba? Hindi, okay lang po. Kaya ko naman. Nagaba sa siya na Tapos blurred yung camera. dito pa. Kaming pinapagsabi mo sa banal na pakikinawa ay gawin kong laging malapit na pagsaluha. Ang kaloob ito sa aming kabuhay sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang Magsiluro po ang lahat para sa panalangin. Panalangin para sa year of communism, interreligious dialogue, and indigenous peoples. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag at awa ay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga ito ay pinagkaloob mo sa amin, upang pagyamanin at pamahalaan. Mula sa mga ito ay nahulog ang aming pananaw. Upang karanasan, hindi upang magkawatak-watak, kundi upang magkaisa. Kami naway ang iyong tagapagpakayan ng iyong liwanag, pag-ibig at kapayapaan, upang sama-sama kaming tumaak sa landas na puno ng pag-asa. Ituro mo sa amin ang daan ng pagkakasundo at pagkakaisa, at ipagkaloob mo sa amin ang kabulungan, upang buong tawag namin piliin at panindigan ang katotohanan nang sa gayon ay maganap namin ang ipinahayag ng iyong anak, upang sila lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako ay sa iyo ay isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesus Kristo, makapasawalan ng hanggan namin. Salman Pablo Kalawa, mahal na binilamig ng awa. Panalangin para sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O Maria, kamilag na patrona ng Pilipinas at ng aming parokya, aming pinakasya at inyong kaibig-ibig. Tanggapin mo po at marapating pamagitan sa mayroon mong anak na si Jesus at sa Diyos Ama, ang abang karayunan namin. Talastas mo po ang aming karayunan, kaya buhay kami nagsasaktan sa iyo. At taglay ang buhay ng pananampalataya, magtibay na pananalig at malinas na pag-asa na ipagkaloob sa amin ang wagas na kalinisan, ang banal na pamumuhay at ang biyaya ng pagbabalik loob ng mga dibinyagan at ang mga kasalanan, ang kapayapaan at panatili sa kilimo hanggang sa kalulatian sa langit. Amen. Panalangin para kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, pinagtanggol kami sa kalangan. Maging kalasag ka namin laban sa kasamaan at makalitag ng demonyo. Supili nawa siya ng Diyos, sinasamo namin, o prinsipe ng makukuha ng kalangitan. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa impyerno si Satanas. Sampun na naman ang masamang espiritu na lumilipot sa buong sanlibutan, na nag-ahangal ng kapamamakan ng kaluluwa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pagkatapos po ng ating banal na misa, ang lahat po inaangyahang saksihan ang ating pong gagawin ng unveiling ng ceremony na sa harapan po ng simbahan. Ang lahat po ng mga church-based organization, barangay pastoral council, at officers ng lahat ng mga samahang banal, mangyari lamang po saksihan ang ating gaganapin pagdiriwang. Maraming salamat. Nais ko lang po ipaalala sa lahat, tandaan ninyo ito po'y inyong simbahan. At ang kwento ng ating simbahan ito bilang important cultural property, lahi ninyo ay bahagi nito.
At kayo po ay sumama dahil kayo'y magiging saksi ng kasaysayan at di lamang kayo magiging bahagi din ng kasaysayan sapagkat ito'y pagkilala sa nakalipas, sa kasalukuyan at sa darating pang panahon ng ating simbahan at ng ating bayan. Sumayin niyo ang Panginoon. Maraming salamat po. Muli po, inaanyayahan namin ang lahat na huwag munang lumabas. Saksihan natin ang second part ng ating ceremony this morning. Ang ating pong mga aspirants, pag-isabihan lang po ang ating mga parishioners. Pinag-iusapan po natin ang ating assurance